Hello everyone! Ang video natin sa ngayon ay kung paano gumawa ng Pag-ibig account online. Okay, ang una po ay puntahan po natin ang ating browser. Then, isearch po natin yung virtual Pag-ibig. Okay, so ito po guys, i-click po natin yan. And then, click po natin tong virtual Pag-ibig. Okay, dahil wala pa po tayong account, ang i-click po natin ay ito pong create account. Okay, may tatlo po ditong choices. Mamimili po tayo dito. If yung gagamitin po natin ay Loyalty Card Plus, i-click po natin to kung may loyalty card na po kayo. And dito po sa pangatlo ay kung kayo po ay OFW. And dito po sa pangalawa, kung wala po kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus and hindi po kayo OFW, so ito po yung pipiliin nyo. Okay, click natin tong Create and Activate Your Account Online. Okay guys, so bago magpatuloy, ihanda ang mga sumusunod. Yung Pag-ibig number. So dapat guys ay alam niyo po yung inyong Pag-ibig number. Kung hindi niyo pa po alam ang inyong Pag-ibig number, kagaya ko po guys ay hindi ko pa po alam ang Pag-ibig number ko. Ang ginawa ko po dati ay pumunta po ako sa office ng Pag-ibig at nagdala po ako ng one valid ID and original and photocopy. Then, nakuha ko na po yung aking Pag-ibig number. But kung wala pa po kayong Pag-ibig number, ay hindi po kayo makakagawa ng account dito online. Okay? Then, click na natin tong next. Okay, kailangan po ay may active mobile number po kayo. Ibig sabihin po ay yung Philippine cellphone number na gamit mo po ay kailangang active kasi doon po natin tatanggapin ang one-time PIN. Okay? Then, click natin tong next. At kailangan din po ay may active email address po kayo kasi dito po matatanggap ang password ng inyong virtual Pag-ibig account. Okay? May isend po doon sa ating email address. So, kailangan po ay nabubuksan po ang ating email address. Okay? And then, click natin tong next. Okay, so kailangan po ay may valid ID po tayo. So ito po lahat ay ito po yung acceptable na valid ID. Okay? Ang kailangan lang po ay isang ID but kung wala po kayong passport, kailangan po ay dalawang valid ID dito po sa listahan na to maliban po sa passport. Okay, then i-click na po natin tong next. And dito naman po guys, ay bago po tayo magpatuloy, ay kailangang ihanda din po natin yung ating picture or selfie photo habang hawak po natin ang ating gagamitin na valid IDs. Okay, kung passport po ang inyong gagamitin, so isa lang po yung kailangang hawak nyo, yung passport lang po. At kung wala naman po kayong passport, ay kailangan po ay dalawang ID po yung inyong hahawakan. And then, mag-selfie po kayo guys. Then, click na natin tong next. You are now ready to create your virtual Pag-ibig account. Okay, kung lahat po ng nabanggit kanina ay naka-ready na, pwede na po natin i-click itong proceed. And then, dito naman po guys ay maglalagay po tayo ng Pag-ibig number, member's last name, member's first name, and member's middle name. Okay, kung wala po kayong middle name, i-click nyo lang po itong no middle name. Halos lahat naman po ata tayo ay may middle name. Okay? Maglagay po kayo ng inyong date of birth and mobile number. Okay? Then, after nyo pong lagyan, i-click nyo na po itong proceed. And one-time PIN will be sent to your mobile number. Okay? I-click na po natin tong okay. And then, hintayin po natin yung one-time PIN or OTP. At tingnan po natin yung text message sa ating phone. At kapag natanggap na po natin yung OTP, ito po ay 4 digits. Ay ilagay na po natin dito.
And then, i-click na po natin tong proceed. At lalabas po yung ating member information. Okay, dito po sa user account ay maglalagay po tayo ng ating active email address. Okay, so ito po yung example. Okay, maglagay po kayo dito ng inyong email address na active. And then, i-confirm nyo po yung inyong email address. Kung ano po yung nilagay nyo dito, ay ganun din po dito. Next is security question for password. Po guys, ay kung sakali lang po na makalimutan nyo yung inyong password, ay pwede po kayo makapag-login using this question. Click lang po natin to arrow down and pipili po tayo dito kung ano po yung gusto natin na question and sasagutan po natin yan. So, halimbawa, dito po ang answer. And next, in what town or city was your first full-time job? And then, yung pangatlo, bahala po kayo guys kung anong piliin nyo na question. What is the name of your oldest child? Okay, so ayan. Okay, next, dito guys sa verification. Okay, dito po sa place of birth, kung ikaw po ay ipinanganak outside the Philippines, ay i-click nyo po itong box. Okay? But kung kayo po ay ipinanganak dito sa Pilipinas, click this arrow down and pumili po kayo dito kung ano po region ng inyong birthplace. And then, kung ano pong province, and yung municipality. Okay, so halimbawa po ganyan guys yung inyong place of birth. And then dito guys sa mother's name at birth, lalagay nyo po dito yung last name, first name, and middle name ng inyong mother. Ibig sabihin po niyan ay nung siya po ay dalaga pa. Kung ano po yung nakalagay po sa kanyang birth certificate. Okay, next po is upload photo of valid ID. Mag-upload po kayo ng picture ng inyong passport. Kung sakaling may passport po kayo, ay isa lang po ang kailangang i-upload. Kung wala po kayong passport, ay dalawang valid ID po. At yung valid ID po ay, kung nakalimutan nyo po yung list, ay pwede nyo pong i-click to at lalabas po yung list of valid ID. So, ayan po yung list of IDs. Okay, so scroll down lang po natin. And yung allowed file size po guys ay 3 MB. So, kailangan po ay hindi po lalampas ng 3 MB. Pwede pong bumaba dyan, but hindi po pwedeng lumampas sa 3 MB. Okay, and kapag passport, ay ito po yung i-click nyo. And isang file lang po ang i-upload nyo. But kung wala po kayong passport, other IDs ang gagamitin nyo, i-click nyo po yan. And may lalabas po na dalawang type of ID na kailangan nyo pong ilagay. Okay? So, halimbawa po sa akin, kasi po ay expired na po yung passport ko. So, ang gagamitin ko na lang po ay dalawang valid ID. So, pipili po tayo dito. Okay, so ito po yung gagamitin kong SSS ID card. And then, mag-upload po kayo. Okay, click natin tong select file. And next is another type of ID. Then, select file. Okay, so makikita po natin dito if naka-upload na po ay may kulay green na po dito sa katabi ng ating ni-upload na ID. Okay? Kung sakaling nagbago po ang inyong isip, ay pwede nyo naman po i-remove ang naka-upload na ID. Okay? Kiklik nyo lang yan. But kung okay naman na, ay punta na po tayo dito sa baba. Okay? Dito po ay upload selfie holding and showing your valid ID. Okay, ang allowed types po ay kagaya po ng ID. And yung allowed file size po ay 3 MB. Okay? Click na natin tong select file. So, ayan guys, ay nai-upload ko na po yung aking selfie holding my 2 valid IDs. Okay, then dito naman po guys, ay i-click po natin tong box.
Okay, basahin nyo na lang po yan guys kung gusto nyo pong maintindihan po lahat. Okay? And then, i-click na natin tong submit. Okay, so yan guys, you have successfully created my virtual Pag-ibig account. And we will notify you via text message once your account has been activated. Okay, so hindi pa po ito activated. And maghihintay pa po tayo na yung notification. I-activate nila itong ating Pag-ibig account. And then, click na po natin itong okay. Okay, so ito po guys yung kanilang text message after created an account. But hindi pa po yun activated and magno-notify po ulit sila via another text message once my account has been activated. Okay, after 2 business days, ay nakatanggap po ulit ako ng text message na nagsasabi po na ang aking account has been activated at pwede na daw po ma-view yung Pag-ibig savings, loan records, and many more services. At may natanggap din po tayong email from Pag-ibig. So, ito po yun guys, yung natanggap ko po ay virtual Pag-ibig account activation. Okay, ang sabi po dito ay your virtual Pag-ibig account has been activated. And scroll down lang po natin and okay, so may binibigay po sila na password. Okay, so ito po ay papalitan lang din natin kapag tayo po ay nag-login. Okay, so i-open na po natin yung virtual Pag-ibig. Okay, click lang natin tong data privacy. Okay. And then, ang gagawin po natin dito, tayo po ay magla-login. Click po natin tong login. Okay, continue. And maglagay po tayo dito ng email address. And then, yung natanggap po natin na password. Okay. Okay, kapag nailagay nyo na po yung inyong email and then yung password na galing po sa kanila, ay i-click na po natin itong login. Okay, then may lalabas po dito na information. This is your first time logging in. Please change your temporary password that was sent to your... Okay, click na natin itong okay. Ilagay po natin dito yung email address. Ito po ang ilalagay nyo po dito, yung nisend po nila sa inyong email address na password. And dito naman po sa new password, dapat po ay, ang password nyo po ay contains at least one small letter, must contain at least one capital letter, and at least one number. And ito po guys ay dapat 8 characters. Po yung nilagay nyo po dito sa new password, yun din po ang ilalagay nyo po dito sa confirm new password. Okay, after po natin malagyan ng mga details, ay i-click na po natin tong submit. Okay, so ayan guys, password reset successful. And now, pwede na po ako makapag-login to virtual Pag-ibig. I-click lang po natin tong okay. Okay, then ilagay na po natin dito yung ating email address and yung ginawa po natin na bagong password. Okay? And after nyo po malagyan ng email address and password, ay i-click nyo na po itong login. So, ito na po guys, ay na-open na po natin yung ating virtual Pag-ibig account. And pwede na po natin ma-open yung regular savings, housing loan, calamity loan, and so on. Okay, hanggang dito na lang po itong video and I hope na natulungan po kayo nitong video. At kung natulungan po kayo, please leave like and don't forget to subscribe. I greatly appreciate it. Okay, thank you for watching.